ang Our Lady of the Sacred Heart, mahal na ina sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Pang-anim, nasa ika-anim na mula sa pagbuo ng mission station. Tiyak, alam nyo na kung bakit Our Lady of the Sacred Heart ang mission station niyo. O baka may gusto pang palitan ninyo. Isa lamang ang dahilan. Dahil mga MEC kami. Dahil espesyal na debosyon sa mga MEC bilang pagkilala, pagpaparangal sa mahal na ina, Our Lady of the Sacred Heart. Tiyak, alam din ninyo na walang naganap na aparisyon upang ang aming founder, si Father Joel Sivalier, ay magbigay ng pangalan o hindi niya natanggap kay Maria na Hoy, Julio o Jules, ang ipangalan mo sa akin ay Our Lady of the Sacred Heart dahil mayroon kang debosyon sa banal na puso ni Jesus. Nagkaroon ng pagninilay ang aming founder na bigyang parangal ang mahal na ina sa titulo Our Lady of the Sacred Heart dahil sa kanyang pasasalamat na naitatag ang Missionaries of the Sacred Heart through the intercession of Mary. Kaya sa kwento, nagkaroon pa ng pagnunobina na nagtatapos yung novena December 8, 1854. And at that time, ay pinagdiriwang din sa simbahan yung dugma. Ano yung dugma na pinoproclaim, dinideklara ng ating simbahan, the Immaculate Conception. 1854, December 8. At yun din yung para sa founder namin, Joel Sivalier, isang pagpapahayag na ang kaniyang plano na magkaroon ng Missionaries of the Sacred Heart ay naayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kaniyang paghingi ng sign sa mahal na ina. Very concrete ang hiningi ni Father Jules bilang sign. Mayroong mag-donate. Mayroong nag-donate para pagsimula sa foundation. 20,000 francs. Yung agad natanggap niya on that day. Nung pagkatapos sa novena, December 8, mayroong dumapit. At agad naisip ni Father Jules, hindi lang daw coincidence. Sa pamagitan ng mahal na ina. At bakit this September 8 at hindi December 8 ang pagpaparangal namin bilang mga MEC sa titulo ni Maria, Our Lady of the Sacred Heart? Yung ibang, pero isang parokya lang ng MEC na hindi sumunod sa September 8 na
pagdiriwang ng Our Lady of the Sacred Heart. Hindi dahil matigas yung unang mga pari na inisip na gusto niyang sundin kung ano ang mas komportable sa kanila. Yung parokya sa Nueva Ecija, Our Lady of the Sacred Heart, Triala, Gimba. Dati si Father Gabi, doon ang parish priest. First Saturday of May, yung kapistahan. Pero sa ibang mga parokya, Marigondon, na administered by the Missionaries of the Sacred Heart, is September 8. At yung sa Surigao, na hopefully nasa proseso na maging dambana, the Diocesan Shrine of Our Lady of the Sacred Heart sa Canlanipa, nasa tuktok ng Surigao City, nasa bundok, September 8. At dito sa Mission Station, September 8. Pero yung mga daughters of Our Lady of the Sacred Heart, iba ang kanila. Last Saturday of May. Dahil nga pag May daw, kapistahan ng mahal na ina. Bakit September 8? September 8, 1869, Pontifical Coronation of the Image of Mary as Our Lady of the Sacred Heart, na inutos ni Pope Pius IX. Kaya yun yung pagsang-ayon ng simbahang Katolika, pagkilala kay Maria bilang Our Lady of the Sacred Heart, na hanggang ngayon sa Basilica ng Our Lady of the Sacred Heart sa Isudon, siguro dahil kayo ay Our Lady of the Sacred Heart, hopefully maging parokya, saan ba si Father Sammy? Magkaroon kayo ng pilgrimage. Tuwing taon-taon, nandun yung pilgrimage sa Isudun, France. So kung may pilgrimage sa Our Lady of Lourdes, sa Lourdes, sa Paralimonial, sa debosyon ng kabanal-banalang puso ni Jesus, kay Santa Margarita Maria Alacoque, sa Isudon, September 8, ang International Pilgrimage. So, dahil sa pagdiriwang sa Pontifical Coronation of the image of Mary as Our Lady of the Sacred Heart. So, yun lang yung connection. Bakit September 8? Dahil yun yung 1869. Kung meron kayong sa cellphone, Play Store, i-download nyo yung apps na Amitor MEC. Tapos mayroong mga daily readings sa binabasa namin sa MEC, daily readings. Pag September 8, nandun yung September 8, 1869, the coronation, the Pontifical Coronation. Mahalaga para sa aming founder at sa aming mga MBC ang debosyon, pagkilala, pagpaparangal sa mahal na ina bilang Our Lady of the Sacred Heart, dahil sa kanyang gabay at sa pamagitan ng kanyang dasal at patnubay na itatag at patuloy sa iba't ibang mga misyon ang Missionaries of the Sacred Heart bilang bukal ng kalayaan
at tunay na kalayaan at kagalingan ang mahal na ina sa anong paraan. Sa diwa ng kaisipan ng may pananampalataya sa Diyos. Ang pag-unawa sa tunay na kalayaan ay yung pag-uunawa na ito ay hindi nangangahulugang gawin ko kung ano ang gusto ko. Diba? Yun din yung malaya tayo dahil ginagawa natin kung ano ang gusto natin. It's an abuse of freedom sa perspektibo ng may pananampalataya sa Diyos. Ipinakita ni Maria kung ano ang tunay na pagsasabuhay sa diwa ng kalayaan. Gawin ko ang kalooban ng Diyos. Kaya yun yung fiat ni Maria nung ipanalita sa kanya ang plano ng Diyos na siya ay magdadalang tao, maging ina sa nagkatawang taong anak ng Diyos. Your will be done. Kaya sa ating pagpaparangal kay Maria, siya din dapat ang magbigay sa atin ng gabay bilang mga anak ng Diyos. Ano ba ang kahulugan sa pagtamasa ng kalayaan? Ginagawa ko hindi dahil ito ang gusto ko lamang, kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos. At kung ganoon yung perspektibo bilang anak ng Diyos, ito ay maghatid sa atin sa tunay na kagalingan, kung saan ito ay nangangahulugan fullness of life. Yung pagiging anak ng Diyos na isinagawa natin ayon sa kanyang direksyon patungong langit, kaganapan ng buhay. Kaya nagkakasala tayo kung ang ating kalayaan ay ginamit natin labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang misyon ni Jesus, at ito ang napakinggan natin, nagpapagaling hindi lamang sa karamdamang pisikal ng tao, kundi karamdamang espiritual, upang ituwid tayo na mamuhay ng malaya. Malaya dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kahit paman sa anong mga hadlang, kahit paman sa anong mga minsan yung iba't ibang mga difficulties, kahirapan. Pero katulad ni Maria, kaya pa rin nating sabihin, Thy will be done. Masusunod ang iyong kalooban. Ibig sabihin, malaya ang loob ni Maria
na gawin ayon sa ipinahayag ng anghel sa kanya. Ang aming founder, kaya naitatag ang Missionaries of the Sacred Heart kahit sa maraming mga limitasyon. Dahil malaya ang kanyang kalooban na mangarap tuparin ang kaloob ng Diyos sa diwa at tulong at gabay ng ating mahal na Ina. Pag malaya tayo, walang makahadlang sa ating pagtupad. Ang Diyos sa pamagitan ni Maria ay gagawa ng paraan kung bukas din tayo. Dahil intensyon ng mapagmahal nating Diyos na mapigyan tayo ng iba't ibang mga pamamaraan sa pagpapagaling ng ating buong katauhan. Kaya sa pamagitan ng Missionaries of the Sacred Heart, sa kanyang iba't ibang mga misyon, the intention is to spread the love of God, na maging ilaw, maging gabay, tungong ganap na buhay. Nung unang nagkaroon ng paanyaya ang mga missionaries of the Sacred Heart, magkaroon ng first foreign mission, 1881. In spite of the limited number ng kongregasyon, mga missionaries, ito ay hindi naging hadlang na sasang-ayon ang aming founder na magpadala. So ito yung first foreign mission, no, sa Oceania. Yan yung bandang Melanesia. So ngayon, famous na yung Papua New Guinea. So ang buong kapuluan ay ipinagkatiwala sa mga missionaries of the Sacred Heart. Malaya na tinanggap ni Father Jules ang ganoong misyon dahil nagtitiwala siya sa gabay at patnubay ng ating mahal na Ina. Pamamaraan, may pahayag kung papaano isa sa buhay ang tunay na kalayaan. Palagi may pag-asa. Matupad ang lahat dahil ito ay plano ng Diyos, hindi lamang plano ng tao. Sana bilang nagdebosyon sa mahal na Ina, alam ko at alam ng mga MECs ano ang hinahangad ng mission station. Kung ito ay kalooban ng Diyos, tiyak few years from now may tatag ang simbahan. Dahil malaya tayong mangarap, walang makahadlang kahit walang pera. Pangarap lang naman. Sabihin natin, Lord, hindi ito plano lang ng mga PPC, hindi lang plano to ni Father Sammy, hindi lang plano to ng mga MECs. Kung ito ay plano mo, alam namin na ikaw
sa pamagitan ng ating mahal na ina, Our Lady of the Sacred Heart, gagawa ng paraan upang matupad ang ating pinapangarap, dahil ito ay paraan makapagbigay tayo ng gabay tungo sa buhay na ganap siya gawa.